Pang-apat na kabanata, Romano-Kristiyano Constantino, tungkol sa buhay ni Flavius Valerius Constantinos. Nahirang na emperador o Augusto si Constantino. Sa nakaraan, si Emperador Constantius Chlorus na ama ni Constantino ay namatay sa Eboracum, York na sa modernong panahon, habang nasa kampanya silang magama laban sa tribong Pikta ng Britanya. Bago nalagutan ng hininga si Emperador Constantius, inihayag niyang kanyang suporta kay Constantino na siya ang hahalili sa kanyang posisyon sa pamunuan. Naghabilin din siya kay Constantino at ipinasakamay niya dito ang pag-aruga sa kanyang maiiwanang pamilya. Mga kapatid ni Constantino sa ama na noon ay mga musmus pa. Malaki ang agwat ng edad ni Constantino sa kanyang mga kapatid sa ama na anak ni Constantius Chlorus sa kanyang asawang si Flavia Maximiana Theodora. Subalit sa pag-aruga sa kanila ni Constantino bilang nakakatandang kapatid, naging matiwasay ang buhay ng mga ito sa mga sumunod na taon. Ang panganay ni Constantius kay Theodora ay si Flavius Dalmatius. Noong dumating si Flavius Dalmatius sa angkop na gulang, siya ay nagsimulang manungkulan sa gobyerno na hawak ng kuya niyang si Constantino. Siya ay nakilala sa pangalang Dalmatius na censor. Kabilang sa opisyong kanyang hinawakan ay ang pagiging konsul at censor. Subalit siya ay napatay sa imperyo noong 337 ng kapanahunan ng Panginoon o 337 AD, kaugnay sa isinagawang paglipol ng mga anak ni Constantino. Tungkol sa buhay ni Flavius Dalmatius, napag-alaman na sa isang panahon noon sa Antioch, siya ay naging taga-usisa. Inimbestigahan niya sa konseho ng Tyra ang bintang na pagpaslang na isinampalaban kay Obispo Athanasius ng Alexandria. Ang napaslang noon ay si Obispo Arsenius at ito ang kasong ibinintang kay Athanasius. Nagpadala rin noon si Flavius Dalmatius ng mga sundalo sa konseho ng Tyra upang ipagtanggol ang kaligtasan ni Obispo Athanasius habang siya ay inimbestigahan. Nasugpo rin ni Flavius Dalmatius ang pag-aalsa na isinaganap ni Calucairus ng Cyprus sa kaparehong panahon. Noong 335 ng kapanahunan ng Panginoon o 335 AD, kasama ng ilang mga sundalo na kanyang pinamunuan, nailigtas niya si Obispo Athanasius sa pagkakapaslang ng kanyang mga kaaway sa konseho ng Tyra. Ang ibang mga kapatid sa ama ni Constantino ay sina Julius Constantius, na ama ng magiging emperador na sina Gallus at Julian. Isa pang kapatid niyang lalaki ay si Hannibalianus, at ang kanyang mga kapatid na babae ay sina Eutropia, si Flavia Julia Constantia na asawa ni Licinius na magiging emperador, at si Anastasia. Ang mga kapatid na ito ni Constantino ay kanya-kanyang nagkaroon ng ginampanang tungkulin sa politika at sa mga hinarap na pagsubok ng dinastiyang Constantino. Kung hirarkiyang pamilya ang gagawing basehan sa pagpapasa ng angking titulo at pamunuan ng Imperyo Romano sa panahong iyon, ang lehitimo sanang hahalili kay Constantius Chlorus noong siya ay namatay ay ang kanyang panganay na anak kay Theodora at ito ay si Flavius Dalmatius. Subalit batay sa tradisyon ng pamunuang Romano na noon ay nasa kamay ni Diocletian, nakatakda noong hahalili kay Constantius Chlorus si Flavius Severus sapagkat si Flavius ang naatasang diputadong emperador o Caesar. Ang paghahalilian sa opisyong batay sa sistema ng tetrarkiya ay ang mga diputadong pinuno na mga Caesar ay mapapaangat
bilang Augustus o nakakataas na emperador kapag ito ay mawala o magbitiw sa tungkulin. Maging sa huling sandali noon ng kanyang buhay, naging estratehiko ang isip at pagplano ni Constantius Chlorus. Tanto niya noon na kailangang maisulong si Constantino para maging opisyal siyang pinuno. Malaki ang pag-asa at paggalang ni Constantius sa natatanging abilidad ni Constantino na maging komandante ng militar at hindi lamang siya tanyag sa mga hukbong Romano, iginagalang siya ng mga lehyong militar dahil sa kahusayan ng kanyang pamumuno at ang kanyang sariling disiplina. Nakakahigit din ang kanyang katinikang mamuno sa mga tao. Kaya upang hindi mapasakamay sa ibang pamilya ang hierarkiya ng bahagi ng Roma na pinamumunuan niya, pinaghabilinan ni Constantius Chlorus si Constantino na umupo ito sa kanyang mababakanteng ranggo. Dahil sa kanyang pagtiwala sa kanyang anak, naging mapayapa ang kanyang pagpanaw sapagkat sa kanyang pagsuporta sa pag-angat ni Constantino, ito ay magbibigay daan kay Constantino para makuha niya ang pwestong emperador sa pamunuan ng imperyo. Kabilang sa naging saksi sa paghirang ni Constantius Chlorus sa kanyang anak na siyang maging kanyang kahalili doon ay ang hari ng Alemanni na si Crocus. Si Crocus ay nanungkulan noong general sa serbisyong Romano sa ilalim ni Constantius. Kasunod ng pagsabi ni Constantius ng kanyang habilin at sa udyok ng mga hukbong militar, iprinoklama ni Crocus si Constantino na Augustus o emperador. Agad ding tinanggap ng Gaul at Britanya ang pamumuno ni Constantino. Namatay si Constantius Chlorus sa Eburacum o York noong ika-25 ng Hulyo sa taon 306 ng kapanahunan ng Panginoon o 306 AD sa edad na 55. Sa taong ito, si Constantino ay nasa kanyang kalakasan at nasa rurok ng kanyang kabataan. Kaya sa halip na si Severus ang pumalit kay Constantius Chlorus ayon sa nakalahad na alituntunin ng pamunuang tetrarkiya, hindi ito nangyari dahil sa pagproklama kay Constantino ng kanyang hukbo na siya ang kanilang emperador. Kung susundin ang kostumbreng itinatag ng tetrarkiya, si Severus sana ang kukuha sa nabakantehang opisyo ni Constantius Chlorus dahil siya ang hinirang noon ni Galerius na diputado ni Constantius Chlorus sa nakaraang taon. Sa mga panahong iyon ng Imperyo Romano, hindi miminsang nangyayari na nilalabag ng hukbong militar ang nakatatag na hierarkiya, lalo na sa panahon ng kaguluhan sa politika o kapag ang pinuno ay mahina. Bagaman na ang army ay karaniwang sumusunod sa nakatatag na sistema ng hierarkiya sa pamunuan, ang suporta at katapatan ng mga sundalo ay lubos na mahalaga sa katatagan ng isang emperador. Malakas ang impluwensya ng militar sa mga desisyon ng pamunuan, maging sa mga desisyong pagpapaangat o pagpapaalis sa emperador. Kaya sinisiguro ng mga emperador na matapat sa kanila ang kanilang hukbo sa pamamagitan ng paggawad sa mga sundalo ng magandang sweldo, mga sapat at angkop na mga kagamitan at maging mga oportunidad para sa kanilang pag-asenso. Lubos ding mahalaga na ang emperador ay nakikitaan ng kanyang mga sundalo at tauhang militar ng kakahiyahan bilang mandirigma at bilang pinuno. Kung hindi magampanan ng emperador ang inaasahan sa kanya ng kanyang mga hukbo, kalimitang binabawi ng army ang kanilang suporta sa emperador at napapawalang bisa ang naitatag na hierarkiya. Sa kaso ni Constantino noon, ang malugod na paghirang sa kanya ng mga sundalo ni Constantius para siya ang kanilang pinuno ay dala ng kanyang subok ng kakayahan at kahusayang mamuno.
Nagpadala si Constantino kay Galerius ng opisyal na mensahe tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama at tungkol sa kanyang pagkakaatas na Augustus. Nagpadala rin siya ng larawan niya na nakasuot ng kasuotang Augustus. Nanghiling siya ng pangilala at pagtanggap sa kanya bilang tagapagmana ng kanyang ama at itinanggi niyang mayroon siyang kinalaman sa desisyon na pagkakapaangat sa kanya sa posisyon. Sinabi niya na ito ay pilit na ipinasakamay sa kanya at ang mga sundalo mismo ang nagpahayag na siya, si Constantino, ang kanilang Augustus. Pagkatanggap ni Galerius sa mensahe ni Constantino, naggalaiti ito sa galit. Kamuntik niyang pinasunog ang larawan na ipinadala sa kanya ni Constantino at maging ang mga inatasang mensahero ni Constantino ay pinag-initan niya. Si Galerius ay siya noong mas nakakatandang Augustus kay Constantius at alituntunin na ang mga pagpapataw ng opisyo ay nasa kamay niya kaya ang kanyang pakiramdam ay hindi lamang siya sinapawan kundi inagawan pa siya ng kanyang kagampanan. Tumanggi si Galerius na tanggapin ang habilin ni Constantius na si Constantino ang papalit sa kanyang posisyon bilang pamunuan o Cesar at sa halip ay idineklara niya ang kanyang sarili na siya ang Cesar o diputado emperador. Pinakalma siya ng kanyang mga tagapayo at ipinagtalo sa kanya na kung hindi niya pagbibigyan at tatanggapin ang mga pahayag ni Constantino, ito ay mauuwi sa digmaan, lalo na kung ang hukbo mismo ang nagpumilit na si Constantino ang kanilang emperador. Pumayag si Galerius na makipagkompromiso at ginawad niya ang Cesar o pagiging diputado na titulo kay Constantino, ngunit hindi Augustus dahil ang titulong Augustus ay iginawad niya kay Severus batay sa nakalahad sa alituntunin ng sistemang hierarkiya sa tetrarkiya. At para masiguro na malinaw na siya lamang ang makapagbibigay ng pagkalehitimo kay Constantino, personal na nagpadala si Galerius kay Constantino ng tradisyonal na kasuotang lila. Tinanggap ni Constantino ang desisyon para maalis ang anumang rason na pagdudahan ang kanyang pagkalehitimong emperador. Noong ginawa ni Galerius si Severus na Augusto sa kanluran at si Constantino bilang Cesar, hindi nagustuhan ng mga tao si Severus at naging malabnaw ang naging suporta ng mga ito sa kanya. Ito ay dahil nagpataw siya ng mataas na buwis sa mga mamamayan sa Roma at sa buong Italia. Samantala, maging si Maxentius ay tumanggap sa bilin ng pumanaw na si Constantius na si Constantino ang hahalili sa kanya. Subalit tinanggihan din niya ang pag-angkin ni Galerius ng pagiging emperador. Samantala, hindi na ipagkaila ni Maxentius ang kanyang pagkainggit sa nakikita niyang impluensya ni Constantino sa mga tao at mga hukbo dahil ang mga ito ay palatandaan ng lumalaking kapangyarihan ni Constantino. Napika ang dignitas at amor proprio ni Maxentius noon at ang pakiwari niya ay nabaliwala siya dahil princeps o unang mamamayan o pangunahing kasapi ng Senado at hindi Cesar ang titulong iginawad sa kanya noong nag-abdikar ang kanyang ama na si Maximian. Isa pa, sa paningin niya, ang Roma noon ay pabulusok sa kanyang estado at napag-iwanan ng ibang mga syudad kagaya ng Mediolanum o Milan. Pinakay niyang ibalik ito sa dati nitong kaluwalhatian. Namuno si Maxentius ng pag-alsa sa Roma noong ika-28 ng Oktubre sa taon na 306 ng kapanahunan ng Panginoon o 306 AD. Inudyukan niya ang pangkat ng mga makapangyarihang gwardiya ng imperyo o cohortes praetori upang ideklara siyang Augustus.
Nagpadala din siya ng paanyaya kay matandang Maximian na retirado na noon na magsilbi siya muling Augustus sa pangalawang pagkakataon at nagpadala siya dito ng imperial na kasuutan. Inialok ni Maxentius kay matandang Maximian ang kapangyarihang kapantay ng kanyang hawak, pero ito ay sa teorya lamang. Ang katunayan niyan, ang kapangyarihan ni matandang Maximian ay mas mababa kaysa hawak ni Maxentius. Inayawan ni Galerius na tanggapin ang pagka-Augustus o emperador ni Maxentius at pinadala niya si Severus sa Roma upang patalsikin niya si Maxentius mula doon. Sa sumunod na tagsibol sa taon ding iyan, naglakbay si Severus dala ng kanyang hukbo mula Mediolanum o Milan patungong Roma. Subalit kadamihan sa mga tao ng kanyang hukbo ay dati nang naglingkod kay Maximian bago ito nagretiro. Lingid sa kaalaman ni Galerius at Severus, sinuhulan ni Maxentius ang mga sundalo ng hukbo na dala ni Severus. Kaya ang nangyari ay biglang nilayasan si Severus ng kanyang mga sundalo na dala sa kanyang hukbo. Napilitan siya ngayong pumunta sa Ravenna at doon siya nagkuble. Pinakubkob ni Maximian ang Ravenna at inalok ni Maximian si Severus na sumuko. Sumuko si Severus kay matandang Maximian sa kondisyon na sesiguruhin ang kanyang kaligtasan. Subalit siya ay binihag at ikinulong sa isang villa sa timog na bahagi ng Roma. Sa 307 ng kapanahunan ng Panginoon o 307 AD, namuno si Galerius ng pangalawang puwersa laban kay Maxentius. Subalit muli siyang nabigong mangagaw sa Roma, kaya siya ay umurong na nagtungo sa bandang Hilaga kasama ng kanyang army na halos walang bawas. Libre na ngayon si Maxentius na nagsagawa ng pagpapatibay sa depensa ng Roma, at habang kanyang isinasagawa ito, ang matandang si Maximian ay nagpunta sa Gaul at ang kanyang pakay ay magsagawa ng estratehiya upang makamtan niya ang kanyang adhikaing maging makapangyarihang muli. Kaugnay ng kanyang pakay ay ang makipagkasunduan kay Constantino. Sa taon na ito, 307 ng kapanahunan ng Panginoon o 307 AD, sa layuning mapatibay ang impluensya at otoridad ni Maximian sa pamunuan, pinapakasal niya ang kanyang anak na si Fausta kay Constantino. Kaalinsabay nito ang pagdeklara ni Maximian kay Constantino bilang Augustus. Lingid sa lahat, sa tiyempong ito, maging sa kanyang pangilala kay Constantino bilang Augustus, nagbabalak na siya na bumalik bilang emperador para sakuping buo ang kanluraning imperyo. Nagbalak siya ng mga hakbang para hamunin ang sistema ng pamunuang tetrarkiya kung saan ang imperyo ay pinamunuan ng 4 na emperador at ang kapangyarihan ay pinaghahati-hatian. Nabatid niya na dahil sa apatang pagbabahagi ng pamunuan, hindi na iwasan na umusbong ang mga hidwaan. Nagbunga ito ng 6 na mga taon ng gulo at pinag-aagawan ang pamunuan ng kanlurang bahagi ng imperyo. Kaya dahil dito, nagtawag si Galerius ng konseho. Tinawag niya ang retirado ng si Diocletian at si Maximian sa siyudad militar ng Carnuntum sa itaas ng Danube. Doon, muling nag-abdikar si Maximian at iniba na naman ang mga kategorya ng mga pamunuan. Hinirang ni Galerius si Licinius na Augustus na kapalit ng nakakulong noon na si Severus. Iminungkahi na mapapalagay muli sa pagiging Caesar at hindi Augustus ang titulo ni na Maximinus Daza na noon ay siyang may hawak ng Asia Minor o Syria at Ehipto at si Constantino, at bagay ito na hindi tinanggap ni Constantino at Maximinus. Ang naging resulta nito ay sa panahong ito,
naging 4 na ang emperador na Augustus: si Galerius, Maximinus Daza, Maxentius, Constantino at si Maximian. Sa Roma, hinamon ni Maximian ang pamunuan ng kanyang anak na si Maxentius sa harap ng pagpupulong ng mga sundalong Romano. Hinablot ni Maximian ang kasuotang imperial na toga sa balikat ni Maxentius sa pag-aakala niyang kikilalanin siya ng kapulungan ng mga sundalo bilang kanilang Augustus muli. Subalit pumanig ang mga sundalo kay Maxentius at sa kanyang pagkakapahiya, napilitang umalis si Maximian sa Italia. Sa taon ng 309 ng kapanahunan ng Panginoon o 309 AD, bumalik si Maximian kay Constantino sa Gaul at tinanggap siya doon ni Constantino bilang paggalang nito sa kanya. Palibhasa, si Maximian ay kanyang biyanan. Subalit noong 310 ng kapanahunan ng Panginoon o 310 AD, nilinlang ng matandang Maximianus si Constantino. Ipinahayag niya na siya ay lumabas. Nagpahayag siya na lumabas siya, si Maximianus, mula sa pagretiro at kanyang inanunsyo na bumabalik siya bilang bagong pamunuan. Pinagsinungalingan niya ang mga tao at kinumbinse niya ang mga ito na patay na si Constantino para sila ay muling bumaling sa kanya bilang pinuno nila at upang igalang siya bilang otoridad sa pamunuan. Subalit ang katotohanan niyan ay nasa malayong labanan noon si Constantino. Sa lihim na sumbong ni Fausta, na anak mismo ni Maximianus sa kanyang asawang si Constantino, natanto ng huli ang masamang balak ni Maximianus. Nakita niya na ang layunin ni Maximianus ay ang mangagaw sa posisyon ng pagka-emperador. Inudyukan ni Fausta si Constantino na hanggat buhay ang kanyang ama ay palaging manganganib ang buhay ni Constantino bilang emperador o kung hindi man ang posisyon ang nasa delikadong kalagayan o siya mismo ang maaring mawala. Kaya ang kanyang pagiging emperador ay walang kasiguruhang hindi pagtatangkaang agawin. Nagpasya ngayon si Constantino at hinanap niya ang kinaroroonan ni Maximianus. Samantala, nalaman ni Maximianus na siya ay hinahanap ni Constantino. Siya ay tumakbo. Hinabol ni Constantino si Maximianus hanggang naabutan niya ito sa labas ng lugar ng Marseille sa Pransya. Ang siyudad ng Marseille ay tumangging magpapasok at magbigay ng proteksyon sa matandang Maximianus, kaya natagpuan siya ni Constantino sa labas ng siyudad. Hinarap ni Constantino si Maximianus at noong matanto ng matanda na wala na siyang ligtas, siya ay nagpakamatay. Samantala sa mga panahong iyon, lumalabnaw na ang pakikitungo ng mga tao sa Roma kay Maxentius. Nawalang gana ang mga tao sa kanya dahil sa mga naglalakihang mga buwis na kanyang ipinapataw na sinuspetya ng mga tao ay para siya makapagpatayo ng kanyang basilika o basilika ni Maxentius at para gastusan ang mga maluluho niyang mga proyekto. Kabilang dito ang isang malaki niyang estatwa at ang kanyang templo ng Dibinong Romulus o Temple of Divine Romulus para sa kanyang anak na namatay noong 309 at ginawang bathala. Naligalig din sila sa kanyang pagmanipula sa mga gwardyang pretorya ng militar para maipilit niya ang kanyang mga kagustuhan at matakot ang mga tao. Hindi lamang naging opresibo ang kanyang pamumuno, nagkaroon ng kurakutan na nauwi sa kakulangan ng pagkain para sa mga tao, kahirapan sa ekonomiya at pananamlay ng mga tao sa kanya. Nagmatsyag si Constantino sa mga pangyayari sa Roma at nasaksihan niya ang siyudad na nagsimulang magrebelde at magpakasira. Namalasan niya ang pagpapabaya at paghina ng pamunuan. Inilunsad ni Constantino ang kanyang kampanya kontra sa kanyang bayaw
na si Maxentius na emperador ng Italia at Hilagang Aprika at namumuno mula sa Roma. Inilunsad niya ito noong taon 3012 ng kapanahunan ng Panginoon o 312 AD bago nangyari ang kanilang sagupaan sa tulay ng Milvia. Nagsimula ang kampanya noong tumawid si Constantino sa bulubundukin ng Alpes papuntang Italia noong mga unang araw ng tagsibol ng taong iyon. Panahon noon na nagsisimula ng matunaw ang mga niebe dahil katatapos lamang ng panahon ng taglamig. Tumawid siya papasok sa peninsula kasama ng kanyang hukbo ng 40,000 sundalo. Humantong ito sa labanan sa Milvia kung saan siya ay nagtagumpay na nagwagi. Ito ang nangyaring labanan sa Milvia kung saan nagkaroon ng pangitaing Kristiyano si Constantino at gumamit siya ng kiro sa kanyang insignia. Ito ang unang kabanata ng ating naratibo tungkol kay Constantino. Sa ating pagpapatuloy, kaagad na hinawakan ni Constantino ang rienda ng pamunuan ng kanlurang bahagi ng imperyo. Pumasok siya sa Roma kung saan ay sinalubong siya at ang kanyang hukbo ng maluwalhati ng mga taga-Roma. Ang mga mamamayang Romano ay pagod na noon sa pamumuno ni Maxentius, kaya ang pagpasok ni Constantino ay ipinagbunyi nila. Ang pagkawala ni Maxentius at ang pagdating ni Constantino ay nakapalakas sa kanilang pagpanibago ng pag-asa. Sa taong ito, 313 sa kapanahunan ng Panginoon o 313 AD, isa sa mga unang ginawa ni Constantino ay ang pagbaba ng Edict of Milan o Kautusan ng Milan. Ang kautusan ay nagbibigay pahintulot sa lahat ng mga relihiyon para sa mga tao, kabilang narito ang Kristyanismo. Kaalinsabay ng pagpababa ni Constantino sa Edictum Mediolanense o Kautusan ng Milan ay ang pagpanimula ni Maxentius ng proyekto niyang Basilika ni Masencio. Pinasimula ni Maxentius ito bago ang nangyaring labanan sa Milvia kung saan siya ay linupig ni Constantino. Ipinagpatuloy ni Constantino ang konstruksyon ng basilika at pinangalanan niya ito ng Basilica Constantini. Sa larangan ng panampalatayang Kristyanismo, sa simula pa ng unang siglo ng Anno Domini o kapanahunan ng Panginoon, ang mga Kristiyano ay inuusig sa buong Imperyo Romano. Ang imperyo sa panahong ito ay napakamakapangyarihan, kaya ang mga Kristiyano ay napaharap sa pabugso-bugsong marahas na pagkakausig. Sakop noon ng Imperyo Romano ang buong Mediterranean, halos kalahatan ng Europa, kanlurang Asya at Hilagang Aprika. Ang buong imperyo na pinamamahalaan ng Tetrarko ay karamihang mga pagano ang paniniwala. Ang kanilang mga Diyos ay mga alamat at mga bathala ng mitolohiya. Samantala, sa puntong politika sa imperyo, kung napanagumpayan man ni Constantino na talunin ang kanyang bayaw na si Maxentius sa Milvia noong taong 312 ng kapanahunan ng Panginoon o 312 AD, hindi pa rin napag-isa ang pamunuan ang Imperyo Romano. Ang pamumuno sa imperyo ay patuloy pa ring dinadagsaan ng tagisan at awayan. Sa bandang silangan ng imperyo, hawak pa rin ito ni Galerius bilang Augustus doon, habang namumunong Cesar o diputadong emperador si Maximinus Daza na pamangkin ni Galerius. Pagano ang paniniwala ni Daza at matindi ang kanyang pag-usig sa mga Kristiyano sa silangang bahagi ng imperyo. Subalit bago siya namatay, nagbaba siya ng kautusan ng pagpapabaya sa mga Kristiyano na magsagawa ng kanilang pananampalataya. Nagkasakit ng naitalang
kakilakilabot na sakit si Galerius at kung batay sa modernong medisina ang pagsuri sa mga naisulat na mga simptomas ng kanyang sakit, ito ay malamang na agresibong klase ng kanser sa kolon o bituka o maari ding Fournier's gangrene na impeksyon sa puwet o singit na kumakain sa laman. Siya ay namatay noong taon 311 sa kapanahunan ng Panginoon o 311 AD. Sa kanyang pagkamatay, lalo lamang na gumuho ang sistemang tetrarkiya sa Imperyo Romano. Dito magtatapos ang kabanatang ito. Ipagpapatuloy natin ang mga kaganapan sa buhay ni Constantino sa kanyang pagpasok sa opisyong emperador sa susunod na kabanata.